Dito tayo kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Maganda ito. Kay First Lady Araneta Marcos, inisyu ngayon ni Maharlika na si First Lady Lisa Araneta Marcos inaresto daw sa Amerika. Gaano ba katotoo? Yeah, wake and bake. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng wake and bake eh. Ano ba yan? Yan ba yung pagkagising, sabog? Ito na, kay Lisa Araneta Marcos tayo. Kasi ang sabi daw, si F.L. Lisa daw, ay inaresto daw sa Amerika. F.L. Lisa Marcos hindi na-detain sa USA. Ito, kaklaruhin ko lang ha, mga kababayns. Mga kababayns at kay Barrio Alfresco. Maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollars. Ayun, Kent, bayaran tayo, kaya share ko sa'yo. Sabi ni Barrio Alfresco. Maraming salamat, Barrio Alfresco. Mga bayaran tayo eh. Kaya sa sobrang kabayaran natin, yung iba dyan sabog. So ito na. Itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hinara ng law enforcers sa Estados Unidos si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa mensahe ni Undersecretary Castro sa reporters, sinabi nito na walang katotohanan ang mga impormasyong ito. Anya, bumalik na sa Pilipinas si First Lady noong Lunes ng umaga mula sa working visit sa US. So, klarong-klaro po na ang sabi ni Attorney Claire Castro, ang bagong Presidential Communication Office ba? Or PCO, wala daw katunayan na si F.L. Lisa ay inaresto sa Amerika. Bagkos, doon galing si F.L. Lisa kasi sa state visit yon. Actually, hindi nga binalita sa media na si F.L. Lisa nag-visit sa Dubai. Patungkol sa... Ito gusto ko lang klaruhin mga kababayan, sa nga hindi po nakakaalam. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pilipinas po pinapahalagahan po at ang presidente ng Pilipinas, especially, lalong-lalo na sa First Lady Lisa Araneta Marcos, si First Lady po ang isa sa nangasiwa pagdating sa climate change. No? Bihira lang po sa mga bansa ang sumasali sa climate change. Bakit? Hindi nyo ba naramdaman na ang Pilipinas ay unti-unti nang lumulubog? In every 30 years, ang Pilipinas ay lumulubog ang lupa ng hanggang tuhod. Lumulubog ang lupa ng hanggang tuhod. Huwag nating, ako nanawagan sa lahat bilang influencer, bilang social media influencer, vlogger, no? Huwag po nating hayaan ng ating kalikasan ay maubos lamang at singilin tayo ng kalikasan. Bakit? Pansinin ninyo ang Indonesia. Ang Indonesia, nililipat na nila ang kanilang center city kasi nalubog na po sa tubig dahil sa climate change. Diba? Dahil sa climate change, magugulat tayo. Minsan ang bagyo, 2, 3 lang. Ngayon, magulat ka, 7, sunod-sunod. 5, sunod-sunod. It because of climate change. Diba? So, kung pansinin ninyo ang Indonesia, ang tubig, binubura na sila sa mapa. Kaya tayong mga Pilipino, ang bukod tanging maitulong lang natin, magtanim, magtanim, magtanim. Huwag nating payagan na yung mga lugar natin ay miminahan ng mga negosyanteng hindi naman Pilipino, kakalkalin, kukut-kutin nila ang kalupaan at illegal logging. Yan ang iwasan natin. Alam ko may mga politician dyan na may negosyong illegal logging. Sabihin na lang natin sa pangalang Ponce. Meron ngang reporter dyan sa TV, kung makabanat kay BBM, akala mo kagaling-galing. Akala mo hindi ka miyembro ng Felix Mining. Di ba? Kumusta ka, Ted? Kagaling-galing mong bumira, Ted. Pero, isa ka sa miyembro ng kumukutkot ng kalupaan. Baka nakalimutan ninyo, Felix Mining, the largest mining company in the Philippines, miyembro si Manong. Yeah? Kung makabira ka kay BBM, akala mo kalinis-linis mong tao, sinisira mo nga yung kalikasan eh. 'Di ba? Naku, ayoko na magsalita. Ito na, mga kababayan. Bukod dito, meron pa ABS-CBN. Growing your dream
businesses saglit that sell lang. products that are Patungkol luxury, kay discoverable, First Lady and Lisa Araneta Marcos. integrate. Malacanang meanwhile refuting social media posts claiming Mm. First Lady Liza Araneta Marcos has been detained in Los Angeles in the U.S. Mm. The Presidential Communications Office said there is no truth that Mrs. Marcos was held by law enforcers in LA or anywhere else. The Mm. First Lady was in Los Angeles for the Manila International Film Festival, which aims to promote Filipino films in Hollywood. The conglomerate of tycoon Manny Pangilinan spending more this year. 'Di ba? Pumunta si First Lady doon para i-promote ang mga movie at ang mga Filipino movie sa Amerika. Hindi siya pumunta doon para madawit doon sa adik na namatay. Sabi ni Maharlika. Si Maharlika kasi nagpakalat niyan eh. Alam niyo sa totoo lang, naniwala ba kayo kay Maharlika? Yeah? Naniwala ba kayo kay Maharlika? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan na bago niyo paniwalaan si Maharlika, pauwiin niyo muna ng Pilipinas. 'Di ba? Pauwiin niyo muna ng Pilipinas 'yan. Naniwala kayo diyan? Utang ina, kasinungaling 'yan. Tignan niyo, hindi na nga makauwi-uwi ng Maharlika at take note, si Maharlika ngayon nagtatago sa Amerika. Hindi niya kinaya ang kinaso ni Mel Robles sa kanya. Yung akusasyon ni Maharlika na nambulsa daw ng milyon-milyong pera si Mel Robles ng PCSO. Hindi kayanin ni Maharlika yan. Sabi ko sa inyo, ngayon pinapakalat na naman na meron daw hinuhold daw si F. Elisa sa Amerika kasi sangkot daw ito sa yung droga-droga daw doon yung pangalan nun. Hanapin ko nga muna yung Maharlika na yan. Kasi ito yung inisyo niya eh. Ito Alam niyo, kilala ko naman si Maharlika kung sino siyang hayop na dipuga na yan, butigo na yan. Di ba? Hanapin natin Maharlika. Lisa daw, inaresto. Ay, Diyos mio, Marimar. Ito na. Mga kababayan, nawala. Buljak lang ang pangalan dito eh. Buljak TV. May channel pa ba yan? Parang hindi ko ma-search si Maharlika. Blinak ba ako ni Maharlika? Masakit ba ako bumira? Hindi ko siya ma-search. Di ba Buljak TV siya? Parang blinak ako. Basta Maharlika, fake news yan. Lahat nga ng makamarcos, kung hindi addict, drug pusher, bangag daw, sabi ni Sky Blue. Ito na. Maraming hindi nakakaalam. Nagkabuhol-buhol. Illegal arrest. Lisa, huli. Ito ba yon? Unahin natin si Lisa Panas na inaimbalsama ang kanyang mukha kung ilan ang cross na hawak niya. Handa na ba kayo mga bata? Baby! Bobo! Mga bobo. Okay, here we go. Tingnan natin si Lisa Panas. Okay? Mga bata! Ako nga pala si Kiko Matching! Ready na ba ang mga Kiko Matching ng bayan? Alam mo, si Maharlika may pagkabuang na minsan. Lisa Marcos. Alam niyo, nakita niyo ng iba dito sa inyo. Pero, ulit-ulitin natin, mga bata! Handa na ba kayo? Alam niyo kung ano-ano na lang binalita ni Maharlika. Dapat siya ay detalyin. Okay. Look, mga kababayan, unahin natin si Lisa Panas kasi ang sinasabi ng kanilang tagapagsalita na parang si para siyang si Manang Pop. Alam mo, Maharlika, bago ka magaganyan-ganyan sa mga politician, make sure na may nagawa ka ring maganda. Hindi naman sapat na basihan na may nagawa kang maganda yung nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas, tinulong mo sa mahirap eh. Kasi alam mo kung bakit? Front mo lang yan. Di ba lagi niyang sinasabi, ito, milyon-milyon na natulong ko sa mga kababayan nating mahirap. Front mo lang yan. Pero yung araw-araw mong paninira, walang saysay yung 1 milyon mong naitulong sa araw-araw mong paninira. Kasi di ba, hinamon nga siya ni Erwin Tulfo, umuwi ka sa Pilipinas kung matapang ka. Umuwi ka sa Pilipinas, ipakita mo na mahal mo ang taong bayan, hindi yung magtago ka dyan sa ibang bansa.
Alam nyo, lagi niyang palusot. Ito, milyon. Oh, yan na yung milyon. Ilang milyon ang naitulong ko dyan sa mga kababayan nating mahirap dyan sa Pilipinas. Front mo lang yan. Walang silbi yung milyon na naitulong mo kung araw-araw kang naninira ng buhay ng tao, tangina mo. Yeah. Walang silbi yan. Alam nyo yung mga DDS, virus yan. Pag dumikit ka dyan, mahawaan ka, magkarabis ka, magiging baliw ka. Di ba? Alam mo sa totoo lang kung bakit ganito kalaki ang galit ni Maharlika kay F. Elisa? In love kasi si Maharlika kay BBM. Kaso lang hindi niya kayang tugmangan si F. Elisa. Bakit? Si F. Elisa, abogada, doctorate pa. Ito, lukarit. Si Maharlika, lukarit. Lizzy Love. Maraming salamat po sa yung 800 yen super sticker. Thank you so much po. Diba? In love na in love kay BBM yan. Alam niyo ba ang plano ni Maharlika? Gusto niyang palitan si F. Elisa. Mas bet ni BBM si F. Elisa, 36 years and counting. Hindi katulad ng idol niya. Oo, na alam niyo, sa totoo lang, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Tapos, 1 week later, nag-file ng motion. Ba? Doctorate versus lokarit. Maniniwala kay Maharlika? Fake news yan. So, ayun, narinig nyo na. Ito pa, hanap tayo ng iba na mismong si Attorney Claire Castro nagsasalita. Balita ng UNTV News yun, na about kay F. Elisa. So, para malinawan kayo sa sagot ni Attorney Claire Castro tungkol sa pag-aresto daw kay F. Elisa sa Amerika. Ito ha. Bago tayo mag-proceed sa ibang topic. Pinamula na ng Malacanang ang balibalitang i-detain ng mga otoridad sa Amerika si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon yan sa Palace Press Officer Undersecretary na si Claire Castro. Dumating daw noong Lunes ng umaga si First Lady mula Amerika. Galing siya sa isang working visit para dumalo sa Meeting of the Minds at Manila International Film Festival. Nasa Miami sa Florida at Los Angeles sa California ang First Lady mula March 5 to 8. Mga kapatid, nasa Pilipinas na si F. Elisa mula March 5 to March 8. Pag lumabas si F. Elisa mamayang gabi, baka magulat kayo. Meron pang nag-utos sa akin dito, i-search ko daw sa news. Sa ibang bansa, binalita daw si F. Elisa na inaresto. Pag i-video call ko ngayon si F. Elisa at sumagot sa akin, hindi inaresto, mapapahiya kayong lahat. Di ba, mga DDS? Pag gusto niyo i-video call ko? Wag na, kasi ito na naman sabihin nila, bayaran ka ni Lisa, kaya may contact ka. Hindi ko makontak, auntie ko yan. Kita nyo naman ang hitsura ko. Kahawig kaya kami ni Sandro Conte. Pag kinunta ko ngayon si F. Elisa at sumagot sa akin, auntie, kumusta ka naman? Naristo ka daw, auntie? Pag sumagot ngayon, nako, Kent. Don't worry about that, Kent. That's fake news. How dare, syempre, ang sagot, how dare you? Hindi ako nakulong. Ever since, kakauwi ko lang from stage. Di ba? Gaganon lang yun si Auntie Lisa. Diyos ko, ayaw ko nang i-call. Pag i-call ko, gagamitin naman ng mga kalaban to. Bayaran ka kasi may contact ka. Auntie ko yan eh. Di ba? They can't afford me. Because I'm very New York. Di ba? Diyan sila naiinis eh. Yung sagot ni F. Elisa, politics? No. They can't afford me. I'm very New York. Di ba? Di ba? Ganun yun. TRO nga, piniki. Di ba? So, eto na. Pass na tayo dyan kay F. Elisa. Nasagot na natin. Dito tayo kay Harry Roque. Dito tayo kay Harry Roque. Si Harry Roque, nang hikayat na
mag-rally na daw para ipagtanggol si Digong. Ang problema lang, mga kababayan, sa ginawa ni Harry Roque, makakasuhan siya. Another kaso ito ni Barney Roque. Another kaso ang kakaharapin ni Roque. According sa NBI, sa panghihikayat ni Harry Roque at panawagan niya na mag-aklas magkaisa at mag-rally daw sa EDSA. Ito kasi yung video ni Harry Roque, mga kababayan. Wait lang ha. Hanapin natin sa TikTok ha. Harry Roque video. Para maano tayo. Ito na. Tanging Korte Suprema pa lang Ah. ang makakadesisyon kung meron nga bang visa ang isang mandamiento de arresto na in-issue ng isang hukuman. Pero ngayon po, mga kapwa-vloggers, manawagan na po tayo. Huwag na po tayo umiyak dito sa mga pangyayaring ito na naaresto ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Manawagan na po tayo sa EDSA. Balik EDSA na po tayo. Pwede ba ho? Mga kaibigan, lahat ng mga hindi lang nagmamahal kay Presidente Duterte, lahat na nagbibigay importansya sa soberenya at jurisdiksyon at pagiging malaya ng Pilipinas, kinakailangan po manindigan na tayo. Magtungo na po tayo ngayon sa EDSA. Okay, mga vloggers. Ma'am Almira magkaisa na po Escobal, tayo maraming ng salamat boses sa $10. ngayon. Thank you po. Patunguhin na po natin ang ating mga followers sa EDSA dahil yan lang po talaga ang solusyon ngayon. Handa naman po ang mga legal na remedyo dyan. Pero bukod sa legal na remedyo, bilang isang demokratikong bansa, may karapatan po tayong iparating ang ating saloobin dito sa pangyayari na inaresto na nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan siya. Meron daw silang remedyo. So, ibig sabihin, may budget. Meron na daw remedyo. Legal na remedyo. So, ibig sabihin, may budget nga. Ang tanong ngayon, kung ikaw DDS, pupunta ka ba ng EDSA? Makikipag-rally nang wala si Roque? Antayin yung umuwi si Roque, tsaka kayo umattend doon. Kasi hanggat wala si Harry Roque, wala si Maharlika, at wala ni isang dugo ng Duterte, gagamitin lang kayong human shield. Kasi ang ginawa nila ngayon, hanap simpatya ito. Mga kababayan, ang mga Duterte, naghahanap ng simpatya yan ng taong bayan. Para kung saan, kaawaan sila. Yun ang totoo. Huwag kayo magalit sa akin, mga DDS na bobo, uto-uto, tanga-tanga. Inutil ang paslupa, mahirap at pangit. Huwag kayong maniwala. Naghahanap ng simpatya. Ngayon, mga DDS, i-clarify ko lang sa inyo. Kung talagang si Digong walang kasalanan, abogado siya, ba't sumama siya doon? Diba? Kung illegal ang pag-aresto kay Duterte, abogado si Duterte. Bakit sumama siya kung illegal ang pag-aresto sa kanya? Hanap simpatya yan. Tignan nyo, si Digong umiiyak-iyak kayo ng hinuli at kinulong. Samantalang hinuli siya, ang sinakyan niya, private plane. Private plane. Aircon ang tulugan. May kusina, may sala, may kwarto, may TV, may computer. Meron pang sariling doktor. Samantalang ito, ipakita ko sa inyo, mga kababayan, wait lang. Samantalang itong matanda, tingnan nyo yung matanda, ABS-CBN News, June 9, 2020. Anong sabi? Iginiit ng Malacanang na kung may kaso man si Elmer Cordero, dapat niya itong harapin kahit pa 72 anyos na siya. Matandang hinuli, matatanda ang hinuli ang matanda kasama ang 5 pang tsuper ng jeep dahil sa paglabag umano sa COVID-19 quarantine matapos magprotesta para sa pagbabalik ng biyahe. Diba? Regardless of age, policy, jailed 72-year-old driver must face pending wraps. Diba? Walang pakialam ang palasyo, na ikulong itong 72 years old kasi nagrally na ipabalik ang biyahe dahil wala ng kita. Samantalang si Duterte, putang ina, iniyakan ng mga DDS na pumatay ng 30,000 katao. Di ba? Na fact check yan, fake news. Ay naku, Bilyamin Piatos.
Di ba? Ayun o, June 9, 2020. Giniit ng Malacanang ni Presidente Duterte na ikulong itong 72 years old na driver na nagprotesta na ibalik na ang pagmamaneho or biyahe kasi wala nang kita. Kinulong. Samantalang si Digong pumatay ng 30,000 katao, nung kinulong, umiyak ang mga DDS na bobo, uto-uto, tanga-tanga, inutil, ang paslupa, pangit ang lahi. Mga animal. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, eto na. Harry Roque. Punta na tayo kay Harry Roque. Eto na siya ngayon. Harry Roque, kakasuhan ng NBI. Get the full XM Wait lang, may experience ads. with our app, highly rated by thousands of traders. Claim a Inciting to sedition, inaaya niya ang ating mamamayan na mag-go out and mag-people power. Laking kabalbalan yan. Galit na ang Inciting to NBI. sedition. Ito ang posibleng isang pangreklamo ng National Bureau of Investigation laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dahil ito sa panawagan ni Roque sa publiko na magsagawa ng kilos protesta. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader. Pero nakakagalit na magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Ano ba? Diba? Nagtatawag ka ng people power, samantalang yung nagtatawag ng people power nagtatago. Hindi ba, alam nyo, kung meron mang DDS na mag-rally sa EDSA, talagang pinatunayan nyo lang na bobo kayo. Tingnan nyo sabi ni Director Jaime Santiago, ito lang yung nakakagalit eh. Yung isang tao, hindi naman leader, nagtatawag ng people power, samantalang yung nagtatawag, nagtatago. Di ba? Nakakalokan, baklang rocking to. Mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader. Pero nakakagalit na magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Ano ba? Matapang ka, labas ka dito, halika. Ayon pa sa direktor ng NBI, hindi dapat anya magkagulo dahil gumagana naman anya ang justice system sa bansa. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. Umuwi ka daw, Harry Roque. Kung matapang ka, umuwi ka. Sabi ni Director Jaime Santiago. Actually, Director Jaime Santiago, ang bait na tao nito. Sa totoo lang, mahilig mamigay ng candy yan. Ay nakita ko na personal yan, ang bait niyan, sobra. Pero iba magalit yan. Tignan nyo, ito yung mga klaseng tao na hindi naman leader, nagtatawag ng protesta, pero yung nagtawag, nagtatago. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. Mag-people power kayo dyan. Tapos pag hinagisan kayo ng tirgas, sabihin nyo na naman, biktima kayo. Diba? Ito ang sakit ng mga DDS. People power kayo ngayon. Maghahasik kayo ng lagim dyan. Magsisilab-silab kayo ng mga kung ano-anong bagay. Tapos pag may dumaan ng mga pulis, pagsasaktan ninyo. Pag may dumaan ng mga sibilyan, pag hindi sumali sa inyo, pangbubugbugin nyo. Tapos pag inaresto kayo ng pulis, pinagpapalo kayo, hinagisan ng teargas, binumba ng bumbero, hinagisan ng kung ano-ano, sabihin nyo, biktima kayo. Di ba? Binibigay na tugon patungkol dito si Attorney Harry Roque. Samantala, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon na mayroon na rin siyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pero sa ngayon, wala pa anilang impormasyon na natatanggap ang NBI patungkol sa ICC warrant of arrest laban sa senador. Wala pa. Wala pa akong natatanggap. Hindi natin masabi. Remember, they were all charged before the ICC. Kabilang ang senador sa mga sinampahan ng reklamo sa ICC bilang dating hepe ng pambansang pulisya noong kasagsagan ng madugong kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pareho lang yan mga kababayan nung kay Kibuloy. Nung hinuli si Kibuloy ni General Torre, marami siya mga kampon. Mga kampon ni Kibuloy, nagwiwilga-wilga, nagwawala-wala. Ngayon, nung inano ng pulis doon na halos galit na yung mga pulis, merong isang namatay,
ano na sila, biktima na sila. Di ba? Yung panahon na pinaaresto si Kibuloy, humaharang-harang sila. Ngayon na nagbigay ng haras, kung naalala ninyo, inisprehan nila ng peppermint yung mata ng pulis. Di ba? Ang daming pulis doon, ini-sprayhan nila ng paminta, ang anghang-anghang noon. Ngayon, bumawi ang pulis. Tapos yung iba may namatay, sila na yung biktima. Putang ina, hindi naman sila kasali sa hinuli. Pero sila yung humaharang-harang doon. Tignan nyo. Tapos pinaglalaban nila kay Kibuloy? Nakulong lang din naman. Wala din naman silang nagawa. Namatay pa. Yeah? Diba? So yun lang. Ang hirap sa Rocky, nagtatawag-tawag ka ng people power, tapos ikaw nagtatawag, nagtatago. Paano ka papaniwalaan ng tao niyan? Mas paniwalaan pang ako ng tao na ako nagsabi na bakla ka eh. Yeah? Harry Roque, walang maniniwala sa'yo. Magtatawag ka ng people power, mag-aklas ka, mag-rally sa EDSA, tapos ikaw nagtatago. Sino maniniwala sa'yo? Pero pag ako sinabi ko na bakla ka, amoy na amoy ko, Harry Roque. Huwag mo lukuhin yung mga tao. Ako bakla, ako Roque, pero amoy kita. Yun ang totoo. Buti na sikmura ka ng asawa mo. Yeah? Baklang to. Ayaw pa umamin. Sa kapal ng taba mo, sinungaling ka pa. Bakla ka. Magpapayat ka muna at umuwi ka sa Pilipinas. Mga DDS dyan, maniniwala din sila yan. Ginawa na kayong tanga ni Roque. Kailangan na natin magsanib puwersa. Manawagan tayo ngayon, mag-people power tayo. Tapos yung nananawagan, tago. Diba? Hinahamon kita, Harry Roque. Magpakita ka sa akin, samahan kita na kung saan nagpalipo si Sharon Cuneta, dalhin kita dun. Roque, hinahamon kita, Roque, umuwi ka ng Pilipinas, samahan kita kung saan nagpalipo si Sharon Cuneta. Tapos sasabihin ko, nagsisi ba ang lahat? Di ba? Harry Roque, hinahamon kita, umuwi ka ng Pilipinas, samahan kita kung saan nagpalipo si Sharon Cuneta. At sabihin natin, nagsisi na ba ang lahat? Diba? I love your style. Thank you so much po sa iyo, ma'am. Mga DDS, isa lang masasabi ko sa inyo, mamamatay kayong mahirap. Si Digong, mamamatayng bilyonir. Hindi na nga alam ni Digong kung kanino niya iwan yung yaman niya eh. Kasi lahat ng anak niya may mga kayamanan na. Tingnan nyo, kayo dyan, nagpakapagod kayo, nagbiyahe kayo ng 2 oras para mapunta lang kayo dyan sa The Hague. Biruin nyo, galing kayo ng Europe, galing kayo Italy, galing kayong Spain, magbabiyahe kayo ng 5 hours, 6 hours, 2 hours, para mapunta lang kayo dyan sa The Hague. Tapos, anong napala ninyo? Pagod. Pagpasok ni Digong, sinara ang gate. Asan kayo? Nasa labas lang kayo, nagsisigaw-sigaw. Di ba? Mga tanga. Meron pang ba interview doon? Ang pangit ng English, wrong grammar. Ilang taon na kaya yun? Doon sa sa Netherlands. Naalala nyo yung ini-interview siya ng media? Natawa ako doon. Sabi ko, hindi ako magaling sa Inglesan, pero apakabubo nung in-interview. Sabi niya, are you media? Yeah, interview me. Putang ina. Wrong grammar. Buti, pinayagan ka ng amo mo. Siguro, nakapasok yun sa agency, direct hired. Naalala nyo, napanood nyo yun? Interview me. Are you media? Yes, interview me. President Duterte is a good person. The illegal arrest of President Duterte from the ICC. ICC don't have jurisdiction. Utang ina. Saan ba yon? Pinoy. Interview. Saan ba yon? Interview in The Hague. Utang inang yan, nakakahiya. Ito. What is your question? What is your question? Where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Come on. What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There
is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have Sabi niya, we are no longer and we are not part. Huh? Baka Philippines is no longer part of the ICC, hindi yung we are no longer and we are not part. Ano, kasali ka? Inangkin mo na yung Pilipinas, day. Bakla yata to eh. We are no longer and we are not part. Mali. Sabihin mo, Philippines is no longer part. Nang ina mo, hindi ako English major, pero nakakahiya ka. jurisdiction of the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive proper hygiene. There's no proper jurisdiction and he did not receive Putang ina mo, ayaw ko makinig sa'yo. Nakakabobo ka. Pareho kay dalawa ni Sara Duterte kung ano-ano English sinasabi. Diba? Wrong grammar. We are insist. We are whatsoever putang ina mo. Nga. English, ang hirap ninyo. Ang media